Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Pagpapatuloy habang umaalis sila sakay ng spaceship. Nasa loob nito ay makikita natin ang ating bida na naghihintay peren ng kanyang kakainin. Na ang kaharap niya ay ang dalawa na tahimik nag-isip-isip. Sabi ni Robert, "Captain, tutuuhanan mo. Ngayon ay nanantakot ka sa kanya." Tumugon at sinabi, "Ano ang mga pinagsasabi mo dyan?" Sabi ni Robert, "Nakita mo rin di ba nangyari kanina, na ang kinalaban niya ay ang kalbo at ang Red Wolf Squad na A-rank martial artist, at sa pagsampal niya doon ay isang tirahan lang. Na ang ating bida ay ginamit lamang ang maliit na lakas o isang sampal na makikita natin ang mga nagliliparang Red Wolf Squad na ang iba dito ay natanggalan ng ngipin sa sobrang lakas." Dito ay pinapanood ng dalawa ang mga ginagawa ng ating bida habang nagliliparang ang mga temang. Kaya napaisip na talaga siya sa ating bida na kung siya ang lalaban sa kanila ay di man lang siya mananalo doon, na kung ang kinalaban ba niya ay A-rank o mas mababa pa dito. Sabi niya na nagyayabang na kung siya sa ating bida doon ay baka makalmat ko sila. Kasi sobrang lakas ng ating bida na kung ano ba ang totoong rank nito. Na habang naglalakad ang captain nila papunta sa bida natin. Sa mga kamay nito ay malakas ang pagbaksak niya sa lamesa na kung saan ay ang ating bida ay tahimik na nagtataka. Sabi niya kailangan nila daw ang usap. Na ang ating bida ay seryoso na. Sabi niya pagkain muna bago iyan. Huwag muna daw, mag-usap muna sila na nakaupo ang captain sa harapan bahagi niya. "Ikaw ano ang pangalan mo?" Sabi ni Robert, may umumungkahi siya na kailangan muna natin parangalan ang ginawa niya doon na habang sinisigawan niya ito na "Ikaw bingi ka ba? Ano ang iyong pangalan?" Na makikita natin na dumating nangga ang order niya galing sa bata. Na ang bata ay nahihirapan na sa dami ng kanyang hinahawakan at sinabi ng bata na kailangan mo na tapusin ang inyong pinag-usapan bago ito. Na sa mga mata ng ating bida ay nanlilisik at tahimik na nakaupo. Sabi ni Robert na kung aso daw ay hindi papakainin muna ay hindi ito susunod at hayahan mo muna siya kumain bago niya sabihin habang nagpapakyut sa captain nila. Tumugon ang bida at sinabi, "Ako si Lee Mokjin. Ano ba ang iyong pagkakilanlan at ang iyong rank sa dati mo buhay?" Na nagkatinginan sila ng bida natin at ang captain nila na tahimik. Na sinabi ng bida natin, "Heavenly Demon. Supreme Heavenly Demon ako sa dati kong buhay." Nagulat ang captain at totoo ba Heavenly Demon na Supreme ba kamo? Napaisip siya ano ang ginagawa niya dito kung ganun bakit ang kinakain niya ay hindi magandang hotdogs. Na may umiilaw na red alert sa taas nila. Nagtaka dito si Robert kung ano ba ang nangyayari pati na rin ang captain nila naguguluhan dahil may na-detect na target. Kaya pumunta ang bata sa system nito at sinabi niya may naglalakihang spaceship na pinapalibutan tayo. Kaya dali-dali tumakbo ang captain nila at sinabi alam niya ito dahil sila ang Heavenly Demon Sect na dahil na rin sa mga ginawa natin sa Red Wolf Squad kaya hinahabol tayo. Sabi ng bata, hindi daw iyon Heavenly Demon Sect ang kaharap natin. Ito daw ay ang mga Greenwood. Na makikita natin sa labas ng spaceship ang mga naglalakihang spaceship ng Greenwood sa dami ng mga nakapalibot dito. Na ang target pala nila ay walang iba ay ang spaceship na may S-rank bounty. Leader ng Galaxy Division ng 72 Strongholds na Greenwood at siya si Kim Sang-bom galing sa Black Tiger of the Crescent Moon. "Boss, ano na ang sunod na gagawin natin? Di ba sabi mo na yang maliit na spaceship ay may S-bounty?"
Opo boss, galing sa mga nakuha naming impormasyon galing sa pinangyarihan at ang pangalan ng kanilang leader ay Blazing Devil. Kaya napaisip siya dahil sa sinabi sa kanya ng Heavenly Demon Sect bakit ganito ang maliit na grupo may S-rank. Naalala natin ang pinag-usapan nila ng taga-Heavenly Demon Sect. Tumatanggap kami ng ganyang pangyayari pero kailangan muna alamin ang mga kondisyon at ano dapat ang gawin sa kanila, kunin ba ang mga taong iyon. Kaya't sinabi sa kanya na di na daw nila kailangan kunin ay dapat muna sila buwarahin dito sa kalawakan. Kaya nabigla ang leader ng Greenwood sa sinabi sa kanya na napaisip ito gagawin niya ba talaga ganon. Kaya't napasabi siya na kakaiba talaga na may kung anong may mangyayari. Tumugon ang commander at sinabi boss kinakatakutan sila ng Heavenly Demon Sect at dapat may dahilan sila lalo na sa pagtitiwala natin sa kanila. Kung gagawin natin yun baka meron diyang nakatagong trap para sa atin habang nag-iisip ito ng gagawin. Kaya pala ang tinutukoy niya ay ang spaceship na kung saan ang ating bida. Pagkatapos ay sa loob ng spaceship ay kaya napasabi na lang ito na nandito ang mga magnanakaw na iyan para pagnakawan tayo di ba tama Robert at tumugon si Robert tama ka Captain. Kaya't lumapit ang mga robot na tiningnan ang impormasyon ng sasakyan nila. Na kung ano ba ang pinagsasabi mo Robert tumahimik ka na. Bahala na kahit ang Greenwood ay magnanakaw sa atin at kung sila ay lalaban kaya natin sila dahil nandyan naman ang ating bida habang nagtatalo sila ay ang ating bida ay namamangha sa nakikita niya sa labas. Sinabi ng bata ang impormasyon ng kalaban nila na hindi ito madali at sila ay parte ng Galaxy Division ng 72 strongholds ng Greenwood na lahat ng mga armado nila ay pinakilos. Kaya napaisip siya na ang buong division ng Galaxy na ang leader na ito ay si Kim Yung Kim. Kim Songbom isang Black Tiger siya na ang ating bida ay namamangha na lang dahil sa naglalakihang spaceship sa mga mata niya. Tama siya nga yung si Kim Songbom ang leader ng Greenwood. Na kahit ako lumaban dyan sa taong iyan ay hindi madali. Sinabi ni Robert na hindi nga madali kalabanan iyon pero ikaw magiging Akan hahaha at kung lalaban ka lang dyan ay 3 galaw mo ang tumbihan ka na. Natumugon naman ang Captain ano ba ang mga pinagsasabi mo Robert tigilan manga yan baka mapatalsik kita dito. Sinabi ni Robert na wag mo kalimutang sumuko na lang tayo dahil matatalo tayo dyan na habang nawawalan na ito ng pag-aasa na ang captain nila ay tahimik lang. Kaya sinabi niya sa lahat na sumunod na kayo sa ipag-uutos ko ngayon at sa naglalakihang nitong Golan haha at ang una nila gagawin ay magpapaputok sila ng M-Capture para putulin ang enerhiya ng sasakyan natin at nawawalan tayo ng kakayahan na papayagan ko sila sa gagawin nila. Sinabi ng bata sasakay sila sa spaceship natin para papasukin ang kanilang sundalo at papayagan niya ito. At magbigay tayo ng isang bagay na anumang gusto nila para mabuhay tayo. Kaya napasabi na lang siya na paano naiiba iyon sa pagsuko na nawalan na ito ng gana. Kaya sinabi niya sa ating bida na huwag ka mag-alala dahil kung aatake sila ng maliit ay unti lang ang makukuha ng galos ng spaceship na patulo peren ito sa pagkamangha. Pero huwag ka mag-alala dahil di nila gagamitin ang makapinsalang kapangyarihan at dahil sa tuntunin ng Kalakwokan ay hindi pinapayagang gumamit ng spaceship weapons. Kaya't sabi ganun di mo naintindihan bahala ka na dyan at paalala ko sa'yo huwag ka makipagsalamuha dyan na kung mangyayari na makipaglaban ka ay wala na daw siya magagawa doon habang paalis siya. Kaya sinabi niya na ano ba ang ginagawa nila ngayon.
Na sa sobra pakikinig nito ay sa mga mata niya ay napuno sa gulat dahil ang kalaban mismo nila ay magtitira ng photon cannon. Pati ang captain nila ay nabigla sa sinabi ng bata na ano daw ang mga pinagsasabi nito. Na sinabi ang kalaban mismo nila ay magpapatira sa atin ng isang malakas na pag-atake at papatayin nila tayo. Na makikita natin sa labas ng spaceship nila ay ang Greenwood na unti-unti magpapakawala ng isang malakas na tira papunta sa sasakyan nila. Ito nangga na puno, nabigla, natakot ang captain dahil baliw na ba sila kung gagawin nila ito ay maari sila. Kaya habang tinitignan niya ito ay sinabi ng commander na ang violent ginawa nila ay ang nangyayari sa Red Wolf Squad. Na maari natin sila kunin ng patago at palayasin. Hindi kasi may hinding maganda siya nararamdaman dito kung kaya't atakihin sila para maging alikabok at lahat ng mga sinabi ng Heavenly Demon Sect ay responsibilidad niya iyon. Kaya sinabi niya na atakihin sila kung handa na. Ano na ang gagawin nila ngayon? Sabi niya na ginagawa niya na makakaya niya. Saka paano ang kalasag natin, na hindi na ito gagana dahil nawala na siya nabili kahapon. Kaya napuno, nabigla, natakot ang captain sa nalaman niya kung ganun ay mamatay na silang lahat dito. Sa kabila naman ay ang commander at nagsabi boss puno na ang energy photon cannon. Kaya nagbitiw na ito ng salita na palabasin muna. Na makikita natin ang sobrang lakas ng photon cannon na sa tatamaan nito ay ang spaceship nila na maliit na sa harapan nila. At sa mga liwanag nakikita nito ay napatingin na lang ang captain pati ang bata sa kabila ay si Robert na napasigaw ito sa ating bida na ito bida natin ay sa likuran nito ay ang umiilaw na photon cannon na ang ating bida ay napatingin kay Robert. Boom tumama na ang atake nila ng paglakas-lakas ay sumabog ito na hindi na makita ang spaceship nila. Napatingin na lang siya sa nakikita niya na, patay na kayo mga insekto sakin. Nabigla, namulat ang mata sa mga nakikita niya. Kaya makikita natin ang anino ng spaceship nila na tinatakpan ng apoy. Na sa pagkaunti-unti nakikita ito ay ang spaceship nila ay walang sira. Kaya pala ang nagligtas sa kanila ay ang misteryosong tao na may-ari ng puting spaceship. Na makikita natin na takpan ito na ginawang shield sa spaceship nila. Kaya ang misteryosong tao ito ay nagpakita sa labas ng spaceship niya na may sandatang mahaba. Sa kabila nito ay napayakap siya sa bata at nagulat sa nakikita niya. Pati rin ang commander ng Greenwood ay nagulat, natakot dahil ang kaharap niya ay tinatawag na walong para na mandirigma multo. Na ang misteryosong tao na ito ay walang iba na si Elena na makikita natin na nagpalabas ito ng energy sa katawan. Abangan ang susunod na kaganapan, na kaya pala naligtas ang spaceship nila dahil sa loob nito ay may magpapakitang misteryosong tao.